Umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Benibini Norin Badia, ang inyong guro sa asignaturang Pilipino Grade 9. So manatili muna po tayong nakatayo para sa ating unang panalangin na pangungunahan ni Miss Sophia. Maraming salamat. So bago tayo magsiupo, pakiayos muna ng inyong mga upuan at pakipulot na rin yung mga basura para makapagsimula natin ang ating talakayan. Okay, magsiupo na po ang lahat. So ngayon mag-check tayo ng attendance. Pakisabi po sa akin pag ang inyong kamag-aral ay absent at present naman kapag nandito inyong kamag-aral. Ngayon ay mag-check tayo ng ating takdang aralin ng nakarang araw. Pakipasa po ng iyong takdang aralin sa unahan at akin itong mamarkahan mamaya at ibabalik ko din po sa inyo sa mamayang uwian nyo. So bago tayo dumako sa ating talakay ngayong araw, ano ang pinag-aralan natin nung nakaraang araw? So sino makapagbibigay? Okay, Miss Hernandez? Very good. Ang pinag-aralan natin nitong nakaraang araw ay patungkol sa pangalan. Pag sinabi natin pangalan, ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, lugar, bagay, at mga pangyayari. So bago tayo dumako sa ating aralin ngayong araw, meron ako itong hinanda na scramble words na kung saan bubuuhin nyo ito para makapagbuo kayo ng salita. Okay, sino po makapagbubuo ng number 1? Okay, may Ginoong Beans. Tama. Ang number 1 ay nagtatanim. Number 2 naman, sino? Miss Kayla. Very good. Ang number 2, naglilinis. So, yung mga pinakita ko sa inyo na mga salita ay mga salitang pandiwa na may kinalaman sa ating aralin na tatalakayin ngayong araw. So, ngayon, dumako na tayo sa bago nating aralin na patungkol sa pandiwa. So, ano bang kahulugan ng pandiwa? Pag sinabi natin pandiwa, ito ay tumutukoy o nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao o mga bagay na gagawin pa lang mahusay. Nasagutan natin ang mga salita na nabuo natin kanina. So, ang mga salita na aking ibinigay na halimbawa sa inyo ay may kinalaman sa ating bagong aralin na tatalakayin. Ito ay patungkol sa pandiwa. So, ngayon, bigyan natin 3 palakpak ang ating mga sarili dahil tayo ay nasagot ito ng mahusay. So ngayon, dumako na tayo sa ating aralin na pandiwa. So pag sinabi natin pandiwa, ngayon, dumako na tayo sa ating aralin tungkol sa kahulugan ng pandiwa. So pag sinabi natin pandiwa, ito ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw ng simuno ng pangungusap. Yun ang kahulugan ng pandiwa. Ngayon, dumako naman tayo sa kahulugan ng aspekto. Pag sinabi ng aspekto, ito ay nagpapakita kung kailan nangyari o mangyayari ang isang kilos. Ito rin ay nagpapakita kung ang kilos ba ay naganap. Dumako naman tayo sa pawatas. Pag sinabi natin pawatas, ito ay isang tawag sa salita na kung saan hindi pa nababanghay sa iba't ibang aspekto. Kung inyong matatandaan, yung mga salita na pinakita ko sa inyo kanina ay mga halimbawa ng mga salitang pandiwa na kilos. Ngayon, dumako naman tayo sa pawatas. Pag sinabi natin pawatas, ito ay isang tawag sa salita na kung saan hindi pa nababanghay sa iba't ibang aspekto. Ngayon, dumako naman tayo sa 3 aspekto ng pandiwa. Ang una, pandiwang perspektibo. Pag sinabi ng pandiwang perspektibo, ito ay nagpapakita ng kilos o galaw na naganap na. Halimbawa, naglaba, naglinis, nagluto. So, yun po mga halimbawa ng salitang perspektibo. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang aspekto, ang imperpektibo. Pag sinabi naman po natin imperpektibo, ito ay nagsasaad ng kilos o galaw na nangyayari na
o nagaganap na. Halimbawa, nagtatanim, nagluluto, naglilinis, naglalaba. So, yun po mga halimbawa ng aspektong imperpektibo. Ngayon, dumako na tayo sa tatlong aspekto, ang kontemplatibo. Pag sinabi natin kontemplatibo, ito ay nagsasaad ng kilos na pandiwa na hindi pa nangyayari o gaganapin pa lamang. Halimbawa ng kontemplatibo, ang lalakad, sasayaw, luluto. So, yun ang mga halimbawa ng aspektong kontemplatibo. So, ngayon, tapos na natin pag-usapan ang ating talakay ngayong araw. Ngayon, tapos na tayo sa ating talakayan ngayong araw. Nalaman natin ang kahulugan ng pandiwa at mga aspekto ng pandiwa. Tandaan po lamang na ang pandiwa ay may tatlong aspekto. Una, ang aspektong perpektibo. Pag sinabi natin aspektong perpektibo, ito ay nagsasaad ng kilos na naganap na. Pangalawa, ang aspektong imperpektibo. Ito ay kilos na nagsasaad na ang kilos ay nangyayari na. Samantala ang kontemplatibo naman nagsasaad ng kilos o galaw na mangyayari pa lamang. So ngayon, dumako na tayo sa ating maunang pagsusulit. Sagutan ng itong mga sumusunod na ibibigay ko.